Ang hardinero at ang senyorita. Maagang maaga pa lamang ay gising na si Thomas, habang unti-unting sumisilip ang araw sa malawak na lupain ng Hacienda Montenegro. Siya'y abala na sa pagdidilig ng mga rosa sa hardin ng malaking bahay. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang dibdib ni Thomas ay laging mainit kapag naamoy niya ang pabango ni Senyorita Isabela na madalas niyang maramdaman sa hangin kahit wala ito sa paligid. Tahimik lamang si Tomas sa kanyang trabaho. Anak siya ng kati, wala lumaki sa likod ng mga tagubilin at utos ng mga mayayamang amo. Sanay siyang yumuko, makinig at tumahimik. Ngunit mula nang bumalik si Isabela galing sa Maynila matapos mag-aral, tila nag-iba ang mundo ni Thomas. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga paso, biglang bumukas ang pinto ng veranda. Mula roon lumabas ang senyorita. Nakasuot ng puting bestida, ang buhok ay malayang nakalugay, at sa kanyang mga mata ay tila may liwanag na hindi kayang abutin ni Tomas. Magandang umaga. Thomas, wika ni Isabela, ngiting abot hanggang mata. Magandang umaga rin po, senyorita. Mahina niyang sagot, halos hindi makatingin ang ganda ng mga bulaklak. Nayon, sabi ng dalaga yumuko upang amuyin ang rosas. Thomas, ikaw ang nagtanim nito, hindi ba? Opo, senyorita, para po sa inyo. Natahimik si Thomas pagkasabi niyon. Mabilis siyang napayuko, tila na pagsabihan ng sarili. Ngunit si Isabela ay ngumiti lamang. Thomas, para sa akin tanong nitong may bahid ng tuwa. Ang ibig kong sabihin po ay para po sa hardin sa bahay. Nagmamadaling dagdag ni Thomas. Pilit itinatago ang pagkalito, tumawa si Isabela malambing at magaan. Alam mo Thomas, masyado kang seryoso. Dapat minsan ngumiti ka rin, ngumiti siya. Ngunit sa loob niya ay may bagyong nagwawala. Isang damdaming matagal na niyang itinatago. Hindi dapat, hindi pwede. Ang senyorita ay para sa mga kagaya ni Don Eduardo. Hindi para sa isang katulad niya na ang tanging kayamanan ay pawis at pangarap. Habang palayo, si Isabela naiwan si Tomas na nakatingin sa mga bulaklak na dati, simpleng tanim lamang. Ngayon bawat talulot ay parang mukha ng senyorita. Mabango, marikit, ngunit mahirap abutin. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ang isang pag-ibig na lihim at isang kapalarang di niya inaasahang magbabago ng kanyang buong buhay. Mula ng araw na yon, napansin ni Isabela na tila laging naroon. Si Thomas tuwing umaga tahimik itong nagtatrabaho sa hardin. Laging maayos ang bawat halaman at parang may kakaibang pag-aalaga sa bawat bulaklak na hawak niya. Isang hapon habang nagbabasa si Isabela sa veranda, napansin niyang tila hindi mapakali si Thomas habang pinutol ang ilang tuyong sanga. Minsan ay palihim siyang sumusulyap sa kanya, ngunit agad ding umiwas ng tingin kapag nagtama ang kanilang mga mata. Parang laging may iniisip si Thomas, bulong ni Isabela sa sarili, habang pinagmamasdan ng binata. Maya-maya ay lumapit siya, hawak ang basong malamig na tubig. Thomas, magpahinga ka muna. Ang init ng araw, nagulat ang binata. Hindi siya sanay na alukin ng ganon ang senyorita, ha? Hindi na po kailangan, senyorita. Kaya ko po. Hindi mo ako dapat tanggihan, putol ni Isabela. May halong lamang sa tinig utang mo sa akin. Yan isang basong tubig lang naman. Napakamot ng ulo si Thomas at mahina ang ngiting. Tinanggap ang baso, salamat po. Habang umiinom, napatingin siya kay Isabela. Ang dalaga ay nakatayo sa harapan niya, may ngiting. Hindi niya mabasa sa mga mata nito ay tila may lihim na tanong. O marahil pareho lang silang nagtatago ng damdaming di dapat umusbong. Thomas, biglang sabi ni Isabela, bakit parang laging tahimik ka? Hindi mo pa gustong makipagkwentuhan minsan? Sanay po akong makinig, senyorita, sagot niya. Baka kasi hindi po ako karapat dapat makipag-usap sa inyo. Tapos nonsense, napatawa si Isabela.
Lahat ng tao ay karapat-dapat, hindi naman kayamanan ng batayan ng pag-uusap. Thomas hindi na nakasagot ang binata, ngunit sa kanyang dibdib tila may kumislap na pag-asa. Simula noon, palagi na silang nagkakasalubong sa hardin. Si Thomas tahimik na nagtatrabaho. Si Isabela tila laging may dahilan upang bumaba mula sa veranda. Minsan ay magpapatanong siya tungkol sa mga halaman. Minsan naman ay magpapahiram ng libro o magbibigay ng prutas hanggang isang dapit hapon habang nagkukulay ginto. Ang langit nagsalita si Isabela nang hindi nakatingin sa kanya. Tomas, masaya ako tuwing nandito. Kahalos mabitawan. Ni Thomas ang hawak na gunting. Ang mga salitang iyon ay simple. Ngunit sa puso niya ay parang kulog na umalingaw-ngaw. Ngunit bago pa siya makasagot, tumawag mula sa loob ng mansyon si Senyora Felisa. Isabela, anak, pumasok ka na, andyan si Don Ernesto. Mabilis na tumalikod si Isabela. Ngunit bago siya lumakad palayo, sandali siyang huminto at ngumiti. Bukas ulit Thomas at sa sandaling, iyon alam ng binata na nagsimula na ang isang ugnayang ipinagbabawal, ngunit hindi na niya magawang pigilan. Lumipas ang ilang linggo. Sa bawat araw na dumaraan, lalo lamang naging malapit si Isabela at Thomas. Hindi man nila tuwirang pinag-uusapan, pareho nilang nararamdaman na may kung anong lihim na nabubuo sa pagitan nila. Isang hapon, habang nag-aayos si Tomas ng mga paso, dumating si Isabela na may dalang maliit na basket ng tinapay. Bakit para sa'yo? Sabi niya sabay abot gawa ng kusinira, pero ako ang nagsabi kung anong palaman ang ilagay. Nag-aalangan man tinanggap yun ni Thomas. Salamat po, senyorita. Hindi niyo na po sana kailangang mag-abala, hindi abala ang gumawa ng munting kabutihan. Sagot ng dalaga at ngumiti, lalo na kung para sa mabait na tao. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy ng usapan, narinig nila ang mabigat na yabag sa veranda. Isabela, sigaw ni Don Ernesto. Montenegro, ang tinig ay malamig at may autoridad agad namang tumindig. Si Tomas at yumuko. Magandang hapon po, Don Ernesto. Pero tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Malamig ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba trabaho mo ay sa kabilang bahagi ng hardin? Opo, Don Ernesto. Pinag-aayos ko lang po ang mga paso dito. Mabilis na sagot ni Thomas. Ano, Isabela, bilang nandun sa anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi mo kailangang makipagkwentuhan sa mga trabahador. Hindi yan naayon sa isang Montenegro na palunok. Si Isabela bahagyang nanginginig ang tinig. Ama, wala naman pong masama sa pag-uusap. Masama kapag nakakalimutan mo kung sino ka putol ng Don at kung sino sila. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tomas. Mariin, bumalik ka sa trabaho mo at simula ngayon, siguraduhin mong hindi mo naabala ang anak ko. Tapos tahimik na tumango si Tomas, pinipigil ang sarili. Opo, Don Ernesto umalis, siya mabigat ang mga paa. Sa bawat hakbang niya ay parang may tinig na bumubulong sa isip niya. Hindi kayo magkaure, hindi kailanman magiging tama ito. Ngunit sa labas ng hardin habang papalubog ang araw, narinig niya ang tinig ni Isabela mula sa veranda. Thomas mahina ngunit malinaw paglingon niya, nakita niyang nakasilip ito mula sa bintana. May luhang nagbabadyang pamatak. Hindi ko papayag ang diktahan ni Ama. Ang bawat tibok ng puso ko hindi nakasagot. Si Tomas tanging tingin lamang ang naibalik. Niya isang titig na puno ng pag-ibig at pangakong kahit anong mangyari, hindi siya lalayo. At mula sa malayo sa likod ng mga puno, isang anino ang tahimik na nagmamasid, si Eduardo Vergara, ang lalaking nakatakdang ipakasal kay Isabela, ay nakamasid sa kanilang dalawa, nanlilisik ang mga mata. Mula ng araw na mahuli sila ni Don Ernesto,
Mas naging maingat sina Thomas at Isabela, hindi na sila gaanong nag-usap sa harap ng iba. Ngunit tuwing dapit hapon, kapag tahimik na ang paligid at ang mga alila ay abala sa kusina, lihim silang nagkikita sa gitna ng hardin, sa likod ng lumang punong mangga kung saan unang sumibol ang kanilang mga damdamin. Thomas, Isabela mahina, ngunit puno ng pag-aalala ang tinig ni Thomas. Hindi ko alam kung tama pa ito. Baka lalo lang tayong mapahamak. Ngumiti si Isabela marahang hinawakan ang kamay ng binata. Ang tanging mali ay ang itago ang katotohanan ng ating puso. Hindi ko kayang tumalikod sa nararamdaman ko. Thomas, tinitigan siya ni Thomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig, ngunit may halong takot kung malaman nila ko ang unang mapaparusahan. Hindi ako papayag na saktan ka, sagot ni Isabela. Halos pabulong kung kailangan lalaban tayo. Ngunit sa dilim ng paligid, hindi nila alam na may isa pang nakikinig. Si Eduardo Vergara, na matagal nang nagseselos, ay sinundan si Isabela mula sa veranda. Nakita niya kung paano hawakan ng hardinero ang kamay ng senyorita at ang galit sa kanyang dibdib ay parang apoy na lalong lumalaki. Pero kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda sa pista ng bayan, lumapit si Eduardo kay Don Ernesto, dala ang masamang balita. Don Ernesto, wika niya na may pilit ng ngiti. Sa tingin ko po, ay dapat niyong bantayan ng mabuti. Ang inyong anak mukhang nahuhulog siya sa isang taong hindi karapat-dapat sa kanya. Kapag naningkit ang mga mata ni Don Ernesto, anong ibig mong sabihin ng hardinero si Tomas? Nakita ko silang magkasama kagabi. Magkahawak kamay, nanlamig ang mukha ng Don. Hindi maari kinagabihan dumating ang bagyo hindi lang sa kalangitan, kundi sa loob ng Hacienda Montenegro. Habang bumubuhos ang ulan, pumasok si Don Ernesto sa silid ni Isabela. Dala ang galit na matagal ng kinikimkim. Isabela, sigaw niya. Totoo ba ang sinasabi ni Eduardo? Nagulat si Isabela. Ngunit hindi siya umatras. Ama, huwag niyo po siyang saktan. Wala kaming ginawang masama. Walang masama. Putol ng Don, naglalagablab ang tinig. Nakakahiya ka. Ang anak ng Montenegro nahulog sa isang trabahador. Hindi na napigilan ni Isabela ang pagtulo ng luha. Mahal ko siya, Ama. Hindi ko na kayang itago sa tahimik ang buong bahay. Tanging ulan lamang ang maririnig sa labas. At sa silid ng mga katiwala, si Thomas ay hinila ng 2 tauhan ng Don. Dinala ka raw ng senyorita sa kahihiyan, sabi ng isa. Walang nagawa si Thomas nang itulak siya palabas ng mansyon. Basang-basa sa ulan, habang ang mga mata niya'y naghahanap ng senyorita, at bago siya tuluyang paalisin sa hacienda, narinig niyang sumisigaw si Isabela mula sa veranda. Thomas, hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento.